Magandang hapon sa ating lahat at naritong ulat sa lagi ng panahon ngayong hapon ng Huwebes, May 28, 2026. Base nga sa ating latest satellite animation ay patuloy pa rin umiihip itong ating southwesterly wind flow dito sa may bahagi ng Palawan, Western Visayas, Negros Island region, maging dito sa may Zamboanga Peninsula, Borm at Soxargen na siya na ngayon nagdudulot ng mahina hanggang sa katamtaman ng mga pag-ulan. Samantala, yung bagyo nga, sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility ay huling namataan sa layong 1,245 kilometers silangan ng southeastern Luzon. Sa ngayon, may taglayan na lakas ng hangin na umaabot ng 75 kilometers per hour malapit sa sentro at pagbugso na umaabot pa hanggang 90 kilometers per hour. At kumikilos nga yan pa-north-northwestward o hilaga-hilagang kanluran ng mabagal. At yung trough nga nitong nasabing bagyo po natin sa labas ng PAR, ang siya ngayon nakakaapekto sa iba pang bahagi ng Mindanao, nagdudulot ng maulap na kalangitan at mahina hanggang sa katamtaman din ng mga pag-ulan. Sa nalabing bahagi naman ng ating bansa, iiral pa rin yung localized thunderstorms. Kaya asahan natin yung mga pabugso-bugso ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog, lalong-lalo na sa hapon o gabi. Base nga sa latest forecast track ng Pag-asa hinggil nga dito sa papasok na bagyo, inaasahan na nga natin na posible na nga yung makapasok sa loob ng ating PAR ngayong gabi o bukas ng madaling araw at papangalanan nga natin na yan na si Bagyong Doming. Si Bagyong Doming nga ay patuloy na kikilos pahilagang kanluran sa karagatan ng Pilipinas at maaari pa yung patuloy na lumakas at maaaring ma-reach nito ang peak na intensity o yung taas na kategorya niya by Saturday na kung saan aabot yan up to typhoon category. Inaasahan nga natin na pagsapit ng linggo, mas hihilaga pa yung pag-track nito at maaari na nga yung makalabas sa loob ng ating PAR by Lunes. At kung titingnan din natin yung kanyang cone of probability ay mababa nga yung chance nito na maglandfall sa alinmang bahagi ng ating bansa. At although mababa rin yung chance na magtaas tayo ng wind signal, ay hindi pa rin natin niro-rule out yung posibilidad nito, especially dito sa may parte na extreme northern Luzon, kung saan mas lalapit itong nakikita po natin na bagyo. At maaari din niya magdulot ng mga katamtaman hanggang sa matataas na mga pag-alon. Kaya patuloy po tayong mantabay sa pag-asa hinggil nga sa magiging epekto sa ating bansa nitong papalapit na bagyo. Sa magiging lagay naman ng panahon bukas, asahan nga natin na sa malaking bahagi ng Luzon, iiral pa rin yung tsansa ng mga localized thunderstorms. Kaya asahan po natin na maging mainit pa rin at maalinsangan ng panahon at may pabugso-bugso ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Agwat ang temperatura sa may Tuguegarao raw maabot ng 27 to 39 degrees Celsius, Metro Manila 27 to 35 degrees Celsius, at dito sa may Legazpi 26 to 34 degrees Celsius. Sa magiging lagay naman ng panahon dito sa may bahagi ng Palawan, Western Visayas, Negros Island Region, maging sa may Zamboanga Peninsula, Borm, Soxargen, magpapatuloy po yung mga pag-ulan dyan dala ng southwesterly wind flow. At dahil nga papataas yung track po ng bagyo po natin, sa nakikita natin improving weather conditions na dito sa may Northern Mindanao, Caraga and Davao Region by tomorrow, at asahan na lang po yung chances na mga localized thunderstorm, including dito sa may parts ng Central and Eastern Visayas. Agwat ang temperatura sa may Puerto Princesa, umaabot ng 26 to 32 degrees Celsius Tacloban, 26 to 33 degrees Celsius samantalang sa Zamboanga, 26 to 31 degrees Celsius at dito naman sa Davao, 25 to 34 degrees Celsius. Sa magiging lagay ng ating karagatan, wala pa rin tayong nakataas na gale warning kaya malayong maglalayag lahat ng sasakyang pandagat. Mananatili pa rin na banayad hanggang sa katamtaman ang mga pag-alon. At sa magiging lagay ng panahon sa susunod na 3 araw dito sa Luzon, asahan nga natin na magpapatuloy mga pag-ulan dito sa may bahagi ng Bicol Region including Legazpi City sa susunod na 3 araw. Samantalang yung mga paulan na yan, maaari pang umabot sa may bahagi ng Mimaropa at yung trough naman ng papalapit na bagyo. Dito sa may parte ng Northern Luzon, maaaring makaabot yan at magpapaulan sa may parte ng Ilocos Norte, maging dito sa may Batanes at Cagayan, Isabela ng Sabado at pagsapit ng Linggo, yung trough po niyan ay maaari na magpaulan sa buong bahagi ng Ilocos Region.
Pagsapit naman po ng Lunes, asahan natin na sa malaking bahagi ng Luzon, kasama ang malaking bahagi ng Central Luzon, maging yung katimugang bahagi ng Northern Luzon including Pangasinan, maging sa may La Union at Benguet kasama ang Baguio City, makararanas na rin po dyan ng malalakas na mga pag-ulan. Katamtaman hanggang sa malalakas na mga pag-ulan, dala po yan ng southwesterly wind flow or habagat. Kaya iba yung pag-iingat po sa ating mga kababayan dahil sa pagpasok po ng next week, asahan po natin yung mas matataas pa na tsansa ng mga pag-ulan dito sa Luzon. Samantalang sa may bahagi naman ng Visayas sa susunod na 3 araw, asahan pa rin natin yung patuloy na mga pag-ulan hanggang weekend sa buong Kabisayaan at pagsapit ng Lunes, dala nga ng paglayo na nga nitong ating bahagi ng LPO ng bagyo dito sa may silangang bahagi ng Visayas ay maaaring magkaroon na nga ng improving condition, especially dito sa may Central and Eastern Visayas, though dito pa sa may parts ng Western Visayas kasama ang Iloilo City at Negros Island Region, asahan pa rin natin yung mga patuloy na mga pag-ulan sa susunod na 3 araw. Samantalang dito naman sa may bahaging Mindanao, similar weather condition, patuloy pa rin yung mga pag-ulan sa buong Mindanao by weekend, ngunit pagsapit ng Lunes ay improving condition na nga dito sa may parts, especially sa may Caraga and Davao region. Pero may mga pag-ulan pa rin tayong asahan, especially dito sa may parts ng Zamboanga Peninsula at Northern Mindanao, kasama ang Cagayan de Oro City at Zamboanga City. Base naman sa ating tropical cyclone threat potential, inaasahan nga natin na papasok na nga yung ating bagyo dito sa loob ng PAR mamayang gabi bukas sa madaling araw na kung saan tatahak lamang yan dito sa karagatan ng ating bansa. At within this week din, maaaring may mamuo na isa na namang low pressure area na merong mababa hanggang sa katamtaman na tsansa na maging isang ganap na bagyo dito sa may kanlurang bahagi ng Luzon. By next week, pagkalabas nga nitong binabantayan nating bagyo ay maaari na naman yang muling pumasok itong mamumuo sa may western section ng Luzon at maaari nga yung tumahak pa north-eastward. Bagaman sa ngayon nga ay mataas pa rin yung uncertainty ng forecast na to dahil meron tayong forecast time na umaabot ng up to 2 weeks, kaya manatili pa rin tayong mantabay sa pag-asa hinggil nga sa mga posibleng pagbabago na mga nakikita nating maaaring developments ng low pressure area at bagyo. Dito sa Kalakhang, Maynila, ang araw ay lulubog ng alas 6:21 ng hapon at sisikat naman yan bukas ng alas 5:20